aggressor, no? Parang victim ang dapat trato sa kanila. Sila'y biktima. Ang nangyayari, dahil sa mga batas natin pinaiiral, hindi kulang sa kapabilidad ng ating gobyerno sa pondo, so dapat yung mga rehabilitasyon, yung programa, at saka yung prosecution na dapat doon sa bata, hindi nangyayari. Parang napiprosecute sila na tila parang katulad din ng mga mas nakakatanda. At naisasama pa sila doon sa mga matatanda na tuloy yung mga kulungan, siyang nagiging eskwelahan na parang lalong maging kriminal yung mga bata. So more on dapat i-rehabilitate yung mga bata para mapunta ulit sa streamline ng society. Hindi paglabas ng kulungan, mas matigas pa sila at talagang mas magruno pa doon sa mga talagang kriminal. So yun ang pinoproteksyon ng mga bata. No? Pero dahil sa nga sinasabi, kulangan ng pondo, imagine mo 2006 pa itong sinulat ni itong inauthor ni Kiko Pangilinan, no? Tinatawag nating Juvenile Justice Law. Justice and Welfare Act of 2006, otherwise known as Republic Act 9344. Binabati ko sa tila gusto pa ng Senado na isuspend muna ang implementasyon. Which is, maangal naman siyempre si Kiko Pangilinan dahil una, sinasabi niya, walang problema doon sa batas. Ang sinasabi sa batas, no, ang ibig sabihin, ang hindi nakakaintindi ng batas ay mga stakeholder, yung dapat mag-implement. Wala naman daw sinasabi sa batas na wag hulihin, no, na hindi parusahan. Walang nakalagay nga naman sa batas na hindi paparusahan yung mga bata, no, napakakawalan, wala sinasabi ron. Ano pala, 2006 pa ito, ang pondo, inilabas na ngayong taon to. Approved na ng 2006, ngayon lang lalabas yung pondo na dapat doon sa mga eskwelahan, rehabilitasyon, para iukol doon sa mga kabataan na nahuhuli, mga offenders na mga kabataan. So yan ang issue ngayon at ang isa pang pinagtatalunan, dapat babaan yung edad, no? Supposed to be, ang range is 15 years old, pababa. No? Dati 18, di ba? So binaba ng 15. Yung bang 15 ba, yun yung tamang edad? Yung ba yung tinatawag na alam na niyo yung tama o mali? Kayo, sa palagay nyo? Sa palagay nyo? Yung edad na 15, nakakaintindi, ano na yun, tama. Yung mga age of discernment na tinatawag. Ikaw, engineer, ano mo rito? Ang tingin ko dyan, kasamang Dan, ay hindi ko alam kung ano yung laman ng batas na Juvenile Justice Law. No? Pero ang nakikita ko dyan, dapat yung magulang, kasama dapat sa bigyan ng responsibilidad sa mga masamang ginagawa ng kanyang mga anak. Hindi ko alam kung pag may nahuhuling bata, bang magulang dapat kasama doon. Kasi ito, pagka pinairal natin ang pinairal yan at hindi kasangkot yung ama o ina, magulang, lalong magtuloy-tuloy yung mga ganyang juvenile delinquency, no? Kaya mahalaga na yung magulang dapat responsibilidad niyang kanyang mga anak. Ikaw nga partner? Katoto, ang kuwan ko dyan, ang napansin ko lang, lalo dito sa bandang North Harbor, laganap yung mga ganyang edad na pag na-stop yung mga sasakyan at mayroon silang nakursunadahang nakawin, lalo yung mga truck, yung mga hauler na trucking, yung mga container van. Minsan na nasusundan ko yung sasakyan ganyan, pag-stop minsan kung ano yung mga dala ng driver pahinante, mga kaldero nila noon, yung mga ano. Pati yun, ha? So, kalampagan nun? Ninanakaw lahat yun. Ngayon, ang gagawin naman ng pahinante, sisigawan. Pag hindi nakinig, bababa. Kunwari, hatawid ng tubo. May hapon tubo, takbuhan ngayon yan. Ang napuna ko lang, katwiran ng pulis, pag hinuli nila yan, pakakawalan din dahil nga under ng juvenile. Pero ikaw, kung ano mo yung edad, no, yung question sa edad, ano ba sa palagay mo yung tamang edad? Kailangan pa bang ibabayan? O gawin itataas? O itataas?
Di ba? Kasi yung 15 eh, marami ng alam yun. marami alam yan. Oo. Naranasan natin yan eh. Oo. Di ba? Hindi na Ang dapat siguro na itaas ako pa nasa ron. age na ang tingin ko mga mga first year high school hanggang doon siguro, no? Oh, yan. Kasi yung mga pataas na yan, marami ng kalokohan sa utak. Oo. Di ba? Hindi, tsaka So mga 12 siguro, di ba? Oo. Hindi din, ha? Tsaka kinakailangan ng gobyerno natin talagang pagkukulan ng sapat na halaga yan Pondo talaga. para lagyan sila ng rehabilitation center. Oo. Laging talagang napupunta rin sa pondo eh. Lagi. Laging kakulangan ng pondo. Kahit anong mga agency, education, lahat. Ang katwiran, walang pondo. Sa Butchok. Di ba? Bakit? Di ba? Napunta yata sa chopper yan, pondo. Marami. Halukay mo yan. Yung lahat na nakurakot na yan, pag samasamahin mo, mayaman ng Pilipinas. At sapat sa pondo. Pero rehabilitation sana yung mga bata. Oo. Miss April Rose, gusto mo bigay ng opinion? Sige. Pag hindi siya nagbigay ng opinion, April, May na siya. Ayun po. Talakayang Pinoy naman ito eh. Kaya pwede About po dun sa, yung sa juvenile. Oo. Kami kasi ang opinion ko po, siguro dapat talaga siyang pababain. Oo. Kasi, ako kasi biktima na rin ako nung riding in tandem. Oo, isipin mo yun, ha? Grabe. Oo. As in, ang bata-bata pa niya, nangahablot na siya ng ng bag sa motorsiklo. Snatching, So, kumbaga, Bata yung kasama. siguro mga 13, 14. Binatilyo pa. Kasi hindi siya mukhang 18 eh. Kaya, para bang siguro, ang mga bata po kasi ngayon, dahil din sa, sa nangyayari sa paligid, nagkakaroon ng impluensya ba? So, dapat talaga nating pababain. Tama po yung nabanggit nyo, siguro 12 or 13. Oo, siguro yun ang Mga ganun na yun. Kasi once kasi na nagkaroon na sila ng kaalaman ng na mabuti at masama, may parang may option na sila na gawin na yun. Tsaka kawawa naman din yung mga nasasamantala nila at sinasamantala nila kasi yung batas. Oo nga. So, mas maganda yung ganun. Sige. Marlene, baka mayroon kang sabihin. May another Meron, line 1. Mayroon andito pa si Ay, sorry. Hindi, senyas. Inaantok eh. Hello? Ay, pasensya no kagawad kasi hindi ako sinunisan ni... Hindi maitaas ang kamay? Opo. Nakikinig po ako sa Okay. Ganun mo. Kagawad Yolanda Bautista ng Barangay 132, Caloocan. hapon po sa inyo. Magandang hapon po ulit, ma'am. Salamat po at lagi kayo natawag. Hindi kasi alam naman niyo, para kay Marlene nakikibalita-balita. Ang lakas talaga sa inyo ni Marlene, Nakakapanakas sa inyo. Aha. Kadalo nga sa inyo, lalakas din kami dyan. Sige. Ano po may paglilingkod ko, ma'am? Sana baka pwede mo nawagan. Sige po. Welcome. Wala ako makikipagtalakayan sa inyo. Diyos sa inyo, maganda yung talakayan nyo ngayon eh. Po. Talaga interesado rin ako. Kaya lang, hindi na ako pwede magbigay ng mahabang comment dahil Aha. kitawag lang ako. Sige po. Opo, nanawagan po sana ako doon sa kapatid kong nawawala. 3 buwan na ngayon. Kung sino man po ang makakakita kay Ginong Hermene Sabat, 51 years old, na taga... Ilan pong atan? 51 years 51, old po. nawawala pa siya. Hindi po namin bakya. Basta... Hindi po naman kayo nagtatago, ma'am. Hindi nga po namin alam. 3 buwan na po. Ay, sana padala na po kayo ng picture dito na i-ano po natin sa YouTube. Opo nga, sa susunod Medyo lakihan po ninyo para mas Opo, para nailagay niyo sa YouTube. sige po, ulitin. Ano po yung pangalan po? Hermene Sabat po. Sabat. Opo, A-B-A-T. Opo. 51 years old, Aha. naka-t-shirt ng puti tsaka maong na pantalon, may tattoo sa paa na hermo. So ano po bang kondisyon niya? Bakit po Hindi po namin alam. Nasa matino naman po siya. Nagbrigada lang po, hindi na siya umuwi. Pero nag-ano na po kayo sa pulis siya, Nag-report na po kami sa pulis, sa mga ospital, nahanap ko na rin po sa mga pulinarya. Tanggapin, pero nagbabaka sakali kami.
Opo. Gusto po namin, patay man o buhay, makita sana namin. Kaya nananawagan po ako sa inyong radio. Opo. Sana po matulungan niyo ako. Samayan po natin ang dasal, ma'am. Dahil talagang napakahirap po na ganyang sitwasyon. Opo. Kaya, sige, ulitin po. Si Hermes Sabat, 51 years old. Ano po bang mapapagkilanlan sa kanya? Ano po, may tattoo po sa paa. Tattoo sa paa, kaliwa po, kanan? Magkabila po, 1906. Nakalagay po 1906. Opo, tsaka yung hair mo. At saka Hermo. So, yun po, 1906 Hermo. So, yun po yung mga nakikinig. Pakitingnan lang po yung mga paa ng mga masasalubong nyo. At para makita po ninyo kung ano. Mahirap po kung nakasapatos Dapat nakatsinelas lang po ito. Sana nga. makita. Pinasasayan ko lang po kayo, ma'am. Pero alam ko mahirap po yung ganyan sitwasyon. Nakakawalang ganang magtrabaho pag nakakasama. Hindi mo alam kung ano kalagayan. Samahan po natin ang dasal at wala pong ibang makatulong sa atin sa bagay na yan. So, yun lang po, ma'am. Sige po, maraming salamat po. Ay, nako, salamat po. Pagtalakayan tayo sa topic ninyo. Salamat po sa tawag. Maganda po yung topic nyo, kaya lang maubos ang oras natin. Sige po. Pagtalakayan nyo sa inyo. Gagandahan po namin para sa inyo. Sana po i-promote naman kami sa inyong lugar para ano. Opo naman, ano nga yung radio, kaya lang hindi namin makuha yung talaga. Susunod po, lagay nyo sa barangay nyo, malaki speaker. DWAD. Every Sunday po yan. Dito ako nakapunta sa barangay namin, kaaway ko yung chairman. Ibang usapan na po yan. Panawagan po ulit natin. Sige po. Maraming salamat po. Kumunta po sa inyo lahat. Kay Sugeta, Don Sugeta. Dan po, baka po maano ko ni Don Silveta. Saka si Paski na Tibida, si Engineer Willie Wan po. Sige po. Kumunta po kayo lahat. At maraming salamat. Magandang hapon po. Okay, thanks. Sige. Okay, balik tayo doon sa Talakaya, partner. So, agree kayo? Wala yan. Pwede natin, ano? Partner, engineer. So, agree kayo, 12 to 13 years old. Tingin ko. Yeah. Kasi umaangal si Kiko Pangilinan. Tama nga, no? Bakit hindi natin muna bigyan ng pagkakataon, di ba? Dahil sa 2006, walang pondo. Paano nga naman makikita kung effective yung kanyang batas, di ba? So dapat bigyan talaga ng pagkakataon na ano muna, na bakit busy? Busy ka. Bigyan natin ng pagkakataon na ma-implement yung batas, sabi nga ni Dinko Suliman, ano? Kasi kung magawa lahat yan, ma-implement, no? Tapos ma-online lahat yung mga programa. Okay, may caller tayo sa line 1. Okay. Magandang hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Rainbow, Mr. Rainbow Master. Magandang hapon. Hey, kamusta po kayo? Katotong Paske at Tito Danny. Hindi ka makapasok kanina? Yes. Sige. Busy talaga nagbabalik taktakan. Nasusunog yung linya namin sa dami ng tawag. Yes, sa dami ng tawag. Kailangan magdagdag ng linya ang DWAD. Nga, tumataas po ang rating namin. Ano ang magandang balita? I-divulge mo na ba yung yung nakaraan mong tawag dito, blind item? Ay, nako. Ayaw mo. Susunod ko pa yung blind item sa kanya. Marami pinagkakagulo siya ngayon, ang media. At saka may nahulaan ko na yan. Tingin ko Oo. may dagdag daw rin may yung boyfriend daw nabuntis